Bago po magsimula ang ating programa, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Maaari pong ilagay sa silent mode o patayin ang inyong mga cellphone upang maiwasan ang anumang abala sa programa. Ipinapakiusap na matili po tayo sa kani-kanilang upuan at iwasan ang paglibot sa venue, lalo na sa pagdating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mahigpong pinagbabawal ang paggamit ng flash photography habang ginaganap ang programa. At panghuli, kapag narito na po ang Pangulo, inaasahan po ang lahat na manatili sa loob ng venue hanggang sa kanyang pag-alis. Maraming salamat po.
Maligayang ika-128 pagdiriwang ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, ating ginugunita ang ika-128 anibersaryo ng ating kasarinlan sa temang ang kalayaang pinapangarap. Isang makasining at makabayang paglalakbay na nagbibigay pugay sa ating nakaraan, nagdiriwang sa ating kasalukuyan, at nagbibigay liwanag sa sama-samang pangarap ng sambayanang Pilipino para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng Parada ng Kalayaan 2026, ating masasaksihan ang iba't ibang mukha ng kalayaang patuloy nating minimithi. Kalayaang makatao, makatarungan, may malasakit, may pagkakaisa, at may pananagutan sa kapwa at kalikasan. Kasama ang mga makukulay na karosa, pagtatanghal at makabayang himig, muli nating ipagdiriwang ang diwa ng pagiging Pilipino at ang kalayaang patuloy na binibigyang buhay ng bawat henerasyon. Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and their Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City, Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Naltates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Caban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, hinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aabit. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsar laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy, at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pintig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maiting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay.
Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Cap Andres Bonifacio at ang mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na iyon, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yung nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapamulan ang ating bansa at mapalawin ang ating kasarilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikain ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Lingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas. Pinangungunahan ito ni Major General Jose Bonifacio M. Calab ng Hukbong Himpapawid, ang kanyang kalumunan, Colonel Leopoldo Asarden IV at Christopher Pablo ng Air Force, Captain Alan Canaleja ng Navy, Colonels Ronaldo
Urbano, Navy Marines, Rafael Jason Talipan, at Edward Viteño ng Army. Mangyaring magsitayo ang lahat sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Maaari na po magsiyuko ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kasuotang gala, nangunguna sa unang brigada ang mga kawal na naglilingkod at nagtatanggol sa bawat sulok ng kapuluan, ang mga kawal ng Philippine Army. Laging nakahandang maglingkod upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng bansa. Tungkulin nito na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa mga pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at krisis. Sumusunod ang talumpati ng mga tagabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaga at pagtatanggol ng ating katubigang teritorial, ang Philippine Navy. Isinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang palupad ng mga tinaguriang mga anghel na mapaglingap ang mga kawal ng ating Philippine Air Force. Sila ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga takuan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang Elite Forces ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang palupad ng Scout Major at Special Forces ng Philippine Army. Binubuo ito ng mga individual na nakaangat ang kanilang kasanayan. Sinusuong nilang small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsilbi at kalayaan ng demokrasya ng bansa. Narito ang Special Operations Forces ng Navy, Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group, at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa nagtatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, cruise, combat, demolition, intelligence, at underwater. Sumusunod na po ang mga magigiting na Special Operations Forces ng ating Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Mula sa hanay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad.
kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Sana merong Manila Friday. Sumusunod ang mga kinatuwa ng Special Action Force ang kilalang pangunahing maneuver unit na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may panbansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng PNP Aviation Security Group at EOD K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP AFC Group ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa ofensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ang explosive ordnance disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operations at seguridad sa mga pampublikong lugar at mahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng kapulisan ng National Capital Region Police Office na kaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kagabay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Sa bawat takbang ng kanilang marcha, tanga ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas. Ipinamamalas ng mga kawani nito ang katapatan sa kanilang tungkulin at patuloy na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arihan sa karagatan, ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybayin sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo at disiplina, umaakop sa iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection ng kawanian ng pamatay sulong. Responsable ang ahensya nito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalang dulot ng sulong. Bahagi ng pagsisiguro ng Bureau of Fire Protection ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sulong, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang ahensya ito ay pinangangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ang dami ng ano, Naririto na po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa Visa and Republic Act 6975 taong 1991. Ang BJMP ay may mandatong tiyakin ang maayos na pamamahala ng mga kulungan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa.
Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL. Nakasalukuyang sumasailalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong ng ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad, piitan. Ang mga kinatawa ng mga mahuhusay na drug enforcement officers na sinalay mula sa kilalang PDEA Academy. Sila na pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa illegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga. Nasa ating harapan ang mga kinatawa ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing aligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng kagawaran ng katarungan o DOJ. Sinasigma nito ng buong profesionalismo, integridad at taus-puso ang hangarin at tungkulin makapagpabago at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga pitan habang binibigyang daan ang pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong pinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Mga kababayan, ang mga ipinagmamalaking kagamitan sa sasakyan para sa mga operasyon panlipan sa iba't ibang larangan ng ating sagatahang lakas kabilang ang katibanganin ng mga pagbanong ahensya ng ating pamahalaan. Nauna rito ang several 105mm light tank mula sa ating Philippine Army na nakadisenyo upang makapagbigay ng mataas na antas ng mobility, firepower at protection para sa ating kasundaluhan. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberenya nito. Natutunghayan naman natin ang Atmos 155mm self-propelled howitzer, uri ng artillery asset na long range, mabilis sa galaw, peaceful sa travel, may mataas na mobilidad, mabilis na i-deploy, maikling oras ng pagtugon at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. Bago-bago pa yung gulong mo. Hindi nagagamit. Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Ito yung baril na Sasagawa sila ng mga operasyon kaugnay po ng humanitarian assistance and disaster response. Narito rin po sa ating harapan ang mga sasakyan, armor ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan po ang V300 at ang V150. V300, kilala bilang Love 300, 6x6 armored personal carrier, may kakayahang magdala ng mga kawat. Ang V150 naman ay armored personal carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. yung jeep mo. Yan, maraming totoong jeep mo. Nariyan din po ang 155mm howitzers mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers na pawang mga gamit bilang artillery asset. Ang regional inflatable boat, tulan ang ating Special Operations Forces ng ating Philippine Navy. Mabilis at magaan na sasakyang pandagat na ginagamit para sa mga operasyong pandagat tulad ng pagpapatrolya, search and rescue, paglilipat ng mga takuan at kagamitan, gayon din ang maritime interdiction. Nasa ating harapan ang C3 van, command, control, and communication van ng ating Philippine Navy na nagpapadala, tumatanggap ng mga kautusan, bahagi ng informasyon, koordinasyon ng mga sasakyang pandagat, magpapawin at
Carrier. Sasakyang pandigma ginagamit para sa seguridad at depensa ng mga basing panghimpapawid. Ang ating hukbong himpapawid ng Pilipinas ay gumagamit din ng unit, ang Spider Surface-to-Air Missile Defense System na 960th Air Missile Defense Wing na idinisenyo upang protektahan ang mga critical na lugar laban sa banta mula sa ating himpapawid. Ang TPS-14ME ay mobile at long-range na air surveillance radar system ng 580th Aircraft Control at Warning Wing. Dinisenyo para sa mabilisang pag-deploy at madali ang transportasyon. Ang mga sasakyan mula sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Nariyan po ang ating patrol vehicle na may pinili ng pulisya at public interest. Maaring makalunan ng hindi bababa sa 12 taon, may angkop na suspensyon para sa kapasidad ng karga nito. Narito po sa ating harapan ang PNP Sopo Van. Ginagamit ng mga investigador sa pagsusuri at pagpuproseso ng pinangyarihan ng krimen. Mga heavy motorcycle mula sa Highway Patrol Group. Mga light motorcycle mula po sa NCRP. Mga sasakyang pawang gamit sa mga tungkulin at gawain sa pakikipag-ugnayan, gawain administratibo, pagpapatrolya at pagpapanatili ng police visibility. Ang PNP, CDRNE, MDS vans, napapalakas ito ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng batas sa makatukoy at makapigil sa pagpasok ng mga mapanganib na materyales sa mga mahalagang pambansang kaganapan. Ang ating SWAT vans, magaan, matibay at matatag na sasakyan gamit para sa paghatid o pagdadala ng mga tropang alkamento para sa mga espesyal na misyon. Nariyan din po ang Armored Personnel Carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paghatid ng mga tropa na nangangailangan ng proteksyon at law. Nilisenyo upang maiiwas sa mga operatiba para sa direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular na gusali at iba pang barikadong incident. Narito po ang PNP High-Speed Tactical Watercraft, sasakyang pandagat na napakadaling imaniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaaring gamitin sa maritime interdiction o pag-aral sa dagat, mga seaborne operation and special action force, maritime pang espesyal na yun. Narito rin po ang rigid all inflatable boats mula po sa ating Philippine Coast Guard, saka ang Maritime Security and Response Group, ginagamit para sa mabilisang pagtugis, boarding operations, and maritime safety patrol. Ang tactical jet ski, dinisenyo para sa mataas at taas ng liksi, bilis at maasang pagganap sa mga operasyon baybayin tulad ng search and rescue, coastal patrol, interdiction, disaster response, reconnaissance, at surveillance. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayon din po ang ambulansya nito. Ginagamit ito sa pag-abula ng apoy sa panahon ng sunog, samantalang ang ambulansya ay nagsisilbing mobile clinic para sa pagbibigay sa pagpapalila ng buhay ng tao upang responde sa komplikadong sitwasyon. Ang CSSR truck, nakahanda ito sa paghahanap ng biktima, pag-shoring o pagsisiguro ng istruktura, reaching at break-in, lifting at moving, gayon din para sa confined space rescue. Ang BJMP Transport Vehicle, opisyal na sasakyan para sa ligtas at maayos sa pag-aari ng mga persons deprived of liberty
pasaporte, ospital o iba pang pasilidad ng militar. Mga kababayan, sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas.